Ang economics ay nahahati sa dalawang disiplina. Microeconomics, na nakatuon sa araw-araw at gawain ng mga individual at negosyo. At macroeconomics, na pinag-aaralan ang mga desisyon ng buong merkado at pandaigdigang antas. Ang problema sa macroeconomics ay halos imposibleng pag-aralan ito. Ang economics ay agham panlipunan kung saan dapat gamitin ng mga ekonomista ang scientific method sa pag-aaral, kung saan kinokontrol nila ang lahat maliban sa dalawang variable, ang binabago at ang sinusukat. Mahirap nang kontrolin ang mga variable kahit sa perpektong laboratorio sa maliliit na eksperimento na may mga kilalang salik. Kapag isinasaalang-alang ang economics ay isang agham panlipunan na nag-aaral ng tao at lahat ng kanilang kakaibang ugali, mas lalong humihirap ang pagkontrol ng mga variable. Di lang dahil sa mga paksa, kundi pati sa mga mananaliksik. Nitong nakaraang buwan, nagkagulo ang behavioral economics, isang microeconomics na sumusubok kontrolin ang tao. Nang matuklasang pineke ng isang sosyal na siyentipiko ang datos para makagawa ng magagandang resulta. Natagalan bago matuklasan dahil magkakaiba ang mga tao at mahirap ulitin ang mga social experiment kahit sa microeconomic na antas. Pagdating naman sa antas ng macroeconomics, imposibleng magawa ito. Ang mundo ay tirahan ng 8 bilyong tao sa daan-daang bansa, nagsasalita ng iba't ibang wika, nagtatrabaho sa milyon-milyong tungkulin, at may napakaraming magkakaibang hilig. Maganda iyon upang gawing mas makulay ang mundo, ngunit mahirap tukuyin ang mga gawaing pang-ekonomiya ang maganda at hindi. Dahil walang papayag na hayaang mag-eksperimento ang mga ekonomista sa bansa nila para makita ang kalalabasan. Isa itong pangunahing limitasyon na nakakaapekto sa kalidad ng buhay ng tao sa mundong ito. Ang malalim na pag-unawa sa economics, o kung paano nakikipag-ugnayan ang mga tao sa mga bagay na may halaga, kasabay ng makabagong teknolohiya, ang nagbigay daan sa kasalukuyang mundo na may mas maraming yaman na nalikha sa nakaraang 50 taon kumpara sa kasaysayan ng sangkatauhan. Walang teknolohiyang ito kung walang maayos na pamilyan na gagamit o magbibigay insentibo para likhain ito. Kaya di dapat maliitin kung gaano kahalaga ang mga pag-unlad sa ekonomiya. Pero maari ring magdulot ng pinsala. Ang siyentipikong nagtetest ng compound ay maaaring gumawa ng kamangha-mangha o nakakatakot na bagay. Nakakagulat na magkahawig ang chemical ng pataba at dinamita. Ang isa ay nagpakain ng milyon-milyon samantalang ang isa ay pumatay. Gayunpaman, napagtanto natin iyon sa loob ng laboratorio. Ang pagsubok ng bagong ideya sa ekonomiya o pagpapatupad ng mga patakaran nito ay may potensyal na magwasak ng mga bansa at maaaring humantong sa pagkamatay ng milyon-milyon. Dahil di makapagsagawa ng eksperimento sa laboratorio, ang mga macroeconomist kailangang matuto mula sa mga tagumpay at kabiguan ng mga totoong ekonomiya na may kaunting pagkakaiba, ngunit nagkaroon ng malaking pagkakaibang resulta. Maraming bansa, tulad ng Hilaga at Timog Korea, Silangan at Kanlurang Alemanya, China at Taiwan, Venezuela at Norway, ay may pagkakatulad sa ekonomiya, ngunit nagkakaiba sa iba't ibang desisyong pang-ekonomiya sa kanilang kasaysayan. Ano ang matututunan ng mga ekonomista sa bansa na nagkahiwalay ang landas sa ekonomiya? Saan ito nagamit para makagawa ng suhestyon sa mundo? Anong mga panganib ng pagbibigay ng mga konklusyon mula sa mga paghahambing na ito? Sa paghahambing sa iba't ibang pulisya, marahil wala nang mas halata pa kaysa sa kapitalistang malayang pamilihan kumpara sa mga bansang sentralisadong pinaplano ng mga komunista o sosyalista. Siyempre, ang maliit na paalala rito ay walang bansa na tunay na umiiral o kailanman ay umiral sa alinmang dulo ng mga ekstremong ito sa ekonomiya. Kahit ang mga bansang lubos na sumusunod sa laissez-faire tulad ng Estados Unidos ay may nalistahan ng mga batas at ahensya na namamahala sa palitan ng produkto at serbisyo. Ang mga buwis, taripa, at subsidya ng mga ekonomiyang ito ay sumisira sa malayang pamilihan para paboran ang isang grupo o industriya laban sa iba. Kahit ang mga pamilihang walang autoridad, tulad ng anarkikong pamilihan sa pamumuhunan sa pag-atake ng pirata sa Somalia, noong unang bahagi ng 2010 ay nagkaroon ng mga patakaran at kaugalian para sa kanilang paggana. Kaya di ganap na malaya ang mga pamilihan gaya ng inilalarawan ng mga ekonomista. Kahit ang mga ekonomiyang nakatuon sa sentralisadong pagpaplano
at industriyang pinamamahalaan ng Estado ay may mga pamilihang umiiral, mapa pinahintulutan man ng gobyerno o hindi. Mahalagang isaalang-alang na ang mga politikal na label ngayon ay di na laging may matibay na ugnayan sa mga patakarang pang-ekonomiya. Ang People's Republic of China, sa ilalim ng Partido Komunista ng China, ay may mas bukas na merkado, mas maluwag na pagpapatupad ng mga regulasyon, at mas mababang proteksyon kumpara sa karamihan ng kanluraning bansa na nagmamalaki ng kanilang malayang pamilihan. Dahil malinaw na iyon, maaari pa ring gamitin ang economic twins para suriin ang pagganap ng mga ekonomiyang pinapatakbo sa dalawang sistemang ito. Inging mga pangunahing halimbawa ay ang Hilagang at Timog Korea at ang Silangang at Kanlurang Alemanya. Malinaw na panig ang resulta sa malayang pamilihan. Ginagamit na ng mga ekonomista, gumagawa ng pulisiya, at mga karaniwang botante ang mga paghahambing na ito para tuluyang isantabi ang mga patakarang pang-ekonomiyang ito bilang mga bagay na nasubukan na at nabigo. Ang malayang merkado at negosyo sa Timog Korea ay nagdulot ng mas magandang buhay sa mga mamamayan nito kumpara sa Hilagang Korea. Ang gross domestic product per capita nito ay 20 hanggang 30 beses na mas mataas kaysa sa Hilaga. Naabot nila ito kahit na masasabing mas mahirap ang kanilang kalagayang pang-ekonomiya noong pinaghiwalay ang dalawang bansa sa ika-38 paralel. Ang mga hangganan ng Hilagang Korea ay may mas maraming likas na yaman at may koneksyon sa kanilang kaalyado, ang China, pati na rin ang Union of Soviet Socialist Republics noong nagsisimula pa lang ang bansa gaya ng pagkakakilala natin dito ngayon. Ang Timog Korea naman, sa kabilang banda, ay halos walang anumang madaling makuhang likas na yaman. At ito ay lubos na nakahiwalay. Ang pinakamalapit nilang geographical na katuwang ay ang bagong pamahalaan ng Hapon. Ngunit matapos ang pananakop ng Hapon sa Korean Peninsula na natapos lang mahigit 1 dekada ang nakalipas, hindi talaga sila magkaibigan. Sa kabila ng paunang kalamangan ng Hilaga, hindi maitatanggi ang mga pagkakaiba ngayon. Ang simpleng paliwanag ay ang sentralisadong patakaran ng komunismo sa ekonomiya, ang sumira sa bentahe ng Hilaga, at ang malayang merkado ng Timog, ang nagpaunlad sa bansa at naging isa sa pinakamakapangyarihang ekonomiya sa mundo. Hindi nangangahulugang mali ito. Ngunit sa ganitong halimbawa, dapat imbestigahan ng mga magagaling na ekonomista kung bakit nagdulot ito ng malaking pagkakaiba. Karaniwan nang ipaliwanag na sa isang sistemang pang-ekonomiya na pantay-pantay ang pamamahagi ng yaman, anuman ang ambag ng bawat isa, mas mababa ang motibasyong mag-innovate, magsikap o sumugal. Tiyak na bahagi iyon. Ngunit sa pagsusuri ng realidad ng dalawang magkaparehong ekonomiya, makikita na hindi lamang kita o tubo ang nagtutulak sa mga tao para mag-ambag ng higit sa isang ekonomiya. Nakamit ng Hilagang Korea at Silangang Alemanya ang ilang kahangahangang tagumpay sa agham at inhinyerya noong kanilang panahon dahil naudyukan ang kanilang mga tao ng pagkilala, mas mataas na posisyon sa gobyerno o interes sa kanilang ginagawa. Sa katunayan, sa mga kasong ito, may iba pang mga dahilan kung bakit ginagawa ng mga tao ang kanilang trabaho. Dapat ding kilalanin na ang mga tagumpay sa pamamagitan ng mga alternatibong motibasyon ay hindi palaging nakabubuti sa bansa, mamamayan, o sangkatauhan. Ito ang dahilan kung bakit ipinahayag ni Ludwig von Mises, isang impluwensyal na ekonomista noong nakaraang siglo, na babagsak ang Unyong Sobyet 2 taon matapos ang Rebolusyong Ruso. Ito ay dahil isa sa mga pangunahing benepisyo ng malayang pamilyan ay ang kakayahan nitong magdesisyon kung ano ang dapat ipagkaloob gamit ang likas na limitadong mga yaman ng ekonomiya. Ang pangunahing suliraning pang-ekonomiya ay ang ating walang katapusang kagustuhan, ngunit limitado ang mga yaman upang matugunan ang mga ito. Kailangan gumawa ng desisyon ukol sa kung ano at gaano karami ang gagawin at para kanino ito. Ang malayang pamilihan at sentralisadong planadong ekonomiya ay magkaibang estratehiya para tugunan ang mga tanong na ito. Sa isang sentralisadong planadong ekonomiya, isang sentral na awtoridad ang gumagawa ng mga desisyon kung ano ang gagawin at hindi, alinsunod sa pangalan nito. Sa teorya, maaaring gumana ito kasing husay o mas maganda pa kaysa sa isang malayang pamilihan. Ngunit nangangailangan ito na ang mga institusyong nagdedesisyon sa produksyon ay may halos ganap na kaalaman sa mga pinahahalagahan ng kanilang ekonomiya. Ang modernong supermarket ay may libu-libong magkakaibang produkto sa iisang negosyo. Sa modernong pamilhan, libu-libo ang negosyo. Nangangahulugan ito na ang teoretikal na sentralisadong planadong ekonomiya
ay kailangang gumawa ng desisyon sa milyon-milyong produkto para mabigyan ng parehong material na kalidad ng buhay ang mga mamamayan. Ang pagpili ng produkto at serbisyo sa sentralisadong planadong ekonomiya ay limitado at bihirang makapagbigay ng sapat na supply upang matugunan ang pangangailangan dahil halos imposibleng gawain ito. Sa malayang pamilihan, ang proseso ng paggawa ng desisyon ay ipinaubaya sa kalahok, gamit ang kanilang pera bilang boto para sa kung anong produkto ang kanilang nais. Nangangahulugan ito na walang institusyon ang dapat magpasya kung ano at magkano ang i-produce at sino ang paglilingkuran para sa bawat produkto o serbisyo sa ekonomiya. Ang malaking suliranin sa mga bansa tulad ng Hilagang Korea at Silangang Alemanya ay hindi lamang ang kahirapan sa pagpili at pagtukoy ng mga produktong galing sa kanilang mga industriya, kundi pati na rin ang kakulangan ng konsiderasyon ng mga namumuno sa katumpakan ng kanilang mga desisyon. Kadalasang nailihis ang focus ng mga ekonomiyang ito sa mga industriyang pinapahalagahan ng mga namumuno ng higit sa tunay nilang halaga. Ang Unyong Soviet ay nakatutok sa mabibigat na industriya at mga produktong gawa sa malalaking pabrika. Ito ay tumutugma sa ideolohiya ng mga sentral na tagaplano tungkol sa kontrol ng mga manggagawa sa mga paraan ng produksyon. Ngunit nagdulot ito ng pagkalugi sa iba pang maliliit na industriya na mataas ang halaga sa karaniwang mga pamilihan. Bukod sa maling pamamahala, may panganib din ng corruption. Kapag ang ekonomiya ay pinaplano ng mga leader na hindi accountable sa mamamayan, mas may insentibo silang mamuhunan sa mga industriyang magpapabuti sa sarili nilang buhay at magpapanatili ng kanilang kapangyarihan. Kahit pa makasama ito sa mga ordinaryong kalahok sa ekonomiya, nangyayari ito sa malayang pamilihan, pero mas mahirap itong kontrolin kapag may boses ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang paggastos. Kahit may mga kahinaan ang mga sentralisadong pinaplanong ekonomiya, sa pagtingin sa mga ekonomiyang kambal na may magkatulad na panimulang kalagayan, mas nagiging malinaw kung ano talaga ang mga partikular na kahinaang ito. Pero ipinapakita rin ito na hindi rin perpekto ang mga malayang pamilihan. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, hindi naman talaga pantay ang pagsisimula ng ekonomiya ng kanlurang Alemanya. Noong 1948 hanggang 1952, nag-invest ang United States ng mahigit 13.3 bilyon sa kanlurang Europa upang muling maitayo ang infrastruktura at pasiglahin ang ekonomiya nito. Sa kabila ng mga stimulus package dahil sa COVID, ang tulong na ito ang pinakamatindi sa kasaysayan ng dayuhang tulong noong panahong iyon. Tumulong din ang mga Soviet sa Silangang Alemanya, ngunit hindi kasing laki ng tulong ng United States. Kung tama ang pagkaka-account ng mga ekonomista, kamangha-mangha na sa unang mga dekada matapos ang pagkakahati, hindi naman gaanong lumayo ang mas mayamang kanlurang bahagi ng Alemanya. Makikita rin ito sa Hilaga at Timog Korea. Matapos ang Korean War, nagbigay ang United States ng bilyon-bilyong dolyar na tulong sa Timog Korea para pigilan ang pagkalat ng komunismo. Sa kabila ng dayuhang pamumuhunan at mas mahusay na sistema ng ekonomiya, nahirapan pa rin ang Timog na malampasan ang Hilaga sa loob ng 3 dekada matapos ang digmaan. Isang malinaw na kalamangan ng mga centrally planned na ekonomiya kumpara sa mga market economy ay ang kakayahang gumawa ng malalaking desididong pamumuhunan na kapag sila ay dumadaan sa proseso ng industrialisasyon ay maaaring maging malaking bentahe. Ang industriya ng South Korea sa mga dekada pagkatapos ng digmaan ay nahirapang makipagsabayan sa pandaigdigang merkado. Ang maliliit na negosyo ay gumagawa ng mga produkto at serbisyo, ngunit mas inuuna ang paglampas sa ibang negosyo kaysa sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Sa kabilang dako, ang Hilaga, kahit di perpekto, ay nakapokus sa pambansang industriya, gaya ng pagmimina ng carbon at mabigat na industriya. Noong parehong hindi pa maunlad ang dalawang bansa, ang problema ng pagpili kung anong ang dapat gawin para mapataas ang kahusayan ng ekonomiya ay hindi kasing halagang ang simpleng paggawa ng kahit ano. Sa paglipas ng panahon, naabutan ang mga benepisyo at ang pagkawala ng mga katuwang sa Union of Soviet Socialist Republics, pandaigdigang parusa, tagutom, at maling paggamit ng yaman para suportahan ang diktatorial na rehimen ay nagresulta na ngayon. Ang paghahambing sa pagitan ng dalawang ekonomiya ay parang biro na lang. Pero ipinapakita ang huling problema. Ang Timog Korea, sa kabila ng mga tagumpay nito, ay nagpakita rin ng mga likas na kahinaan sa sistemang pamilihan. Ang malayang palitan ay nagbibigay ng feedback sa mga hinahanap na produkto at serbisyo, ngunit mahirap itong agad malaman. Ibig sabihin nito, madalas nasasayang ang mga yaman sa paggawa ng mga bagay na wala namang talagang may gusto at nasasayang. Tungkol sa pagsasayang,
Hindi magaling ang sistemang pamilihan sa pagharap sa mga negatibong externalities o produktong may masamang epekto. Ang basura at usok mula sa mga tahanan at industriya ay mga halimbawa ng bagay na may negatibong halaga. Bilang mga tao, pinahahalagahan natin ang kawalan ng mga bagay na ito. Ngunit ang mga producer ay nagpapasa ng masasamang epekto sa lahat habang tinatamasa ang mga benepisyo para sa sarili. Walang paraan para sa isang tao na makipagtransaksyon para sa malinis na hangin. Ang isang sentralisadong planadong ekonomiya ay maaaring magplano ukol sa mga externalities dahil nagagamit ang pagpapasya para timbangin ang halaga ng mga hindi maipagpalit na panlipunang kabutihan. Kaya naman, karamihan sa mga maunlad na ekonomiya ay pinagsasama ang pinakamainam sa dalawang estratehiya sa pamamahala ng kanilang ekonomiya. Maraming produkto at serbisyo ang ibinibigay ng merkado, ngunit may mga interbensyon para sa negatibong externalities, seguridad, depensa, at mga simpleng bagay tulad ng mga kalsada. Ang mga matalinong ekonomista ay di itinuturing na masama ang ideya. Dapat silang matuto sa makasaysayang pag-aaral ng ganitong mga kaso at alamin kung ano ang gumana, saan ito gumana, at ano ang maaaring iangkop sa ating makabagong ekonomiya. Walang ibang lugar na kasing halaga ng mga aral sa ekonomiyang ito kapag ang isang bansa ay mabilis na umuunlad. At para ipakita ito, tingnan natin ang hindi inaasahang magkapareha, sina Noruega at Venezuela. Sa unang tingin, maaaring hindi gaanong halata ang paghahambing na ito kumpara sa Hilaga at Timog Korea o Silangan at Kanlurang Alemanya. Ngunit ang dalawang bansang ito sa magkaibang panig ng mundo ay nagkaroon ng maraming pagkakatulad noon. Ang Venezuela at Noruega ay napakayaman sa langis at likas na gas. Pareho silang nagtangkang magtatag ng mga state-owned oil companies noong 1970s. Ngayon, ang isa ay pinakamayamang ekonomiya sa mundo, habang ang isa naman ay isa sa pinakamahirap. Dalawang hamon ang kinakaharap ng ekonomiyang nagsisimulang mag-export ng likas na yaman. Ang una ay ang tinatawag na natural resource curse o Dutch disease. Madalas itong tawagin ngayon at natalakay na natin ang hamong ito sa maraming video sa channel. Kabilang na ang ilan kamakailan lang, kaya gaya ng dati, ayokong ulitin masyado dito. Pero sa madaling salita, kapag ang isang bansa ay nagsimulang mag-export ng maraming likas na yaman, nagkakaroon ng malaking kita ang mga nagtatrabaho sa industriyang iyon at tumataas ang halaga ng pera ng bansa sa foreign exchange markets. Dahil dito, nagiging hindi na kompetitibo ang ibang industriya ng bansa dahil nagiging artipisyal na mahal ang kanilang mga export at nagiging mas mahal din ang pagkuha ng mga manggagawa o pag-akit ng pamumuhunan dahil mas gusto ng mga tao na pumunta kung saan ang pera na nasa pagkuha ng likas na yaman. Nililimitahan nito ang ekonomiya dahil nagiging lubos na umaasa ito sa iisang industriya at iisang export na may pabago-bagong presyo sa pandaigdigang merkado. Isa pang hamon ay tiyaking makikinabang ang bansa mula sa mga kita ng likas na yaman. Madalas, mga dayuhang kumpanya ng likas na yaman ang nagsasakatuparan ng operasyon at nakikinabang sa yaman ng bansa. Karamihan ng kita ay ipinapadala pabalik sa kanilang mga dayuhang mamumuhunan. Maging ang maunlad at demokratikong bansa ay nadadala sa patibong na ito. Ang Australia ay patuloy na nabibigo na magpatupad ng mga pulisisya para maibahagi ang napakalaking likas na yaman nito sa mga mamamayan. Kaya tama ang naging desisyon ng Norway at Venezuela nang itatag nila ang sarili nilang mga pag-aari ng estado na kumpanya ng langis noong dekada 70, ang Statoil at Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. Maaaring maging epektibong mga kasangkapan ang mga ito para kumita mula sa kita ng langis at ibalik ang kita na iyon sa bansa upang pondohan ang gastusin ng gobyerno nang hindi na kailangang magtaas ng buwis. Ang mas nakakapinsala, lalo na sa kasalukuyang krisis sa Venezuela, ay noong mga unang taon, kinilala ang Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima bilang mahusay na organisasyon na halos walang mga karaniwang problema ng korupsyon at palakasan na makikita sa mga pag-aari ng estado. Anong pagkakaiba noon? Sana sa ngayon ay malinaw na kahit na maganda sana itong gawing video, iisa lang talaga ang natatanging salik na nagdulot ng ganitong kalaking pagkakaiba. Kabuuan, tinuon ng Norway ang pagpapanatili ng katatagan ng ekonomiya at tuloy-tuloy na paglago, samantalang ang Venezuela na nagsimulang mahirap ay nais agad iangat ang pamumuhay. Nagawa, ngunit nawala ang katatagan ng ekonomiya at politika. Sa rurok nito, nakipagsabayan ang Venezuela sa per capita output ng Estados Unidos
noong mas nangingibabaw pa ito sa ekonomiya. Ngunit ang tagumpay ay nakaasa sa direktang pagkuha ng kita mula sa langis at paglalaan nito sa malalaking programa ng gobyerno. Nang bumagsak ang presyo ng langis, bumagsak din ang pamumuhay ng mga tao at sinisi nila ang gobyerno. Nagresulta ito sa sunod-sunod na pagbabago ng pamunuan kung saan bawat sumunod na partido ay gustong pasayahin ang kanilang mga taga-suporta sa pamamagitan ng malalaking gastusin na pinondohan ng langis na lalo pang nagpalala sa pagkakamali ng mga nauna sa kanila. Samantala, masasabing mas mayaman na ang Norway mula pa noon at may maayos na antas ng pamumuhay ang mga mamamayan nito, bagamat hindi kasing komportable ng nararanasan nila ngayon. Nangangahulugan ito na mas mababa ang gastos sa paggamit ng kita mula sa langis upang alisin ang kahirapan o modernisahin ang bansa. Ang kita noon at ngayon ay ginagamit para pondohan ang gastusin ng gobyerno, gaya sa Venezuela. Ang kaibahan, ini-invest muna ito sa Sovereign Wealth Fund, isang investment account para sa bansa. Kahit bumaba ang presyo ng langis sa isang taon, hindi ito gaanong mahalaga sa Norway dahil kumikita sila mula sa tubo ng kanilang mga investment, hindi sa presyo ng langis. Ang langis at gas ay ginamit lang nila para mapasimulan ang kanilang sovereign wealth fund sa umpisa. Parang nagsisilbi itong economic shock absorber. May mga taon na mas malaki ang kita sa langis kaysa sa gastusin, at may mga taon naman na kailangan nilang gamitin ang ipon. Pero hindi basta-basta maaapektuhan ang bansa ng biglaang pagbabago. Dahil dito, mas nagiging matatag ang ekonomiya at politika. Kaya mas nagiging maayos ang takbo ng ekonomiya kung saan may kumpiyansa ang mga tao na magtayo ng negosyo at mamuhunan sa iba't ibang industriya. Hindi lang sa natural gas, kailangan matutunan muli ng Norwega ang sariling aral. Dahil nakatuklas ito kamakailan ng malaking reserba ng phosphate. Isa pang mahalagang likas na yaman, ang macroeconomics ay isang mahirap pag-aralan at isabuhay. Dalawang ekonomiyang tila magkatulad ngunit gumawa ng bahagyang magkaibang desisyon ay maaaring magbunga ng lubhang magkaibang resulta. Kaya mahalaga para sa mga ekonomista na pag-aralan ang maliliit na pagbabagong iyon at isantabi ang mga paunang palagay at posibleng maging ang pampulitikang presyon upang makagawa ng mga patakaran na maaaring magbunga ng benepisyo makalipas ang ilang taon, kahit wala na ang The Economist. Kung nagustuhan mo ang video na ito, magugustuhan mo rin ang ginawa namin tungkol sa Dutch East India Company, ang pinaka-maimpluwensyang multinational na korporasyon sa Epic Economics na maaari mong i-click sa screen ngayon. Salamat, paalam!